Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, gaano ka-powerful ang dugo ni Kristo? At mayroon tayong concept na Jesus the Passover Lamb. Jesus stands as the ultimate fulfillment of the Passover Lamb. His blood protects, redeems, and liberates God's people from judgment. In Him, the new exodus from sin became a reality. His sacrifice is the sovereign and sufficient work of God, securing salvation for His people with perfect effectiveness and unfailing grace. At makita natin ito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 12. Sabi dito, "Get rid of the old yeast, so that you may be a new unlived batch, as you really are, for Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed." Sa Tagalog po, alisin ninyo ang lumang pampalasa upang kayo'y maging bagong masa. Kung ang panahon ko kayo niya'y walang pampalasa, sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskuwa, ay inaalay na. At ngayon po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching. First teaching, Jesus is Passover Lamb. So, si Jesus po yung anak ng Panginoon sa Kristo na kung saan ay dumako dito sa ating mundo mula sa kalangitan. At sa second teaching naman natin, the blood of Jesus cover us. So, yung dugo ni Jesus Christ na siyang anak ng ating Panginoon sa Kristo ay binalot yung ating katawan sa pamamagitan ng kanyang mga dugo na inalay niya dun sa krus ng Kalbaryo. Sa ating third teaching naman, death passes over us through Christ. So, yung kamatayan pala minsan lumalagpas to sa atin, and yung sa kamatayan natin na yun ay yung when you have accident na siyempre sobrang lala, may mga taong nabubuhay pa. So, ayun yung death passes, and tinutulungan sila ng ating Panginoon sa Kristo upang malampasan yung mga bagay na yun. And siyempre, mayroong dahilan si Jesus kung bakit ginagawa niya yung mga bagay na yun. Una sa lahat is gusto niya pang makapagbago yung tao na yun or magkaroon ng testimony sa buhay niya. At sa ating dadako tayo ngayon sa ating application. First application, reflect on the power of Christ's blood. So, minsan titignan mo rin palagi yung kung ano nga ba yung reflect or yung epekto sa iyo ng kapangyarihan ng Panginoong yung dugo na kanyang ibinigay sa atin. Sa ating second application naman, read the Old Testament as a shadow of Christ. So, kung gusto mo mas malaman pa or kung ano yung nasa likod ng pagkatao ng ating Diyos, mas magandang basahin mo yung Old Testament at may kita mo ron kung gaano kabuti ang Panginoon kahit hindi pa niya ibinababa ang kanyang anak. Sa ating third application naman, remain in the love and protection of Christ. So, kailangan pala habang buhay na re-remain mo or nako-constant mo yung relationship mo sa ating Panginoon nang sa ganon, ikaw ay hindi na malayo sa Kanya. Dadako tayo ngayon sa ating last part, which is in discussion. How does seeing Jesus as your Passover Lamb change your attitude toward it? Para sa akin kasi, ngayon na mas nakilala ko si Jesus Christ, hindi na ako natatakot harapin yung kamatayan na kung dati, iisipin ko pa lang natatakot na ako. Pero ngayon kasi hindi na dahil nga siguro nahingi ko na rin naman na lahat ng tawad sa Panginoon, yung mga nagawa kong kasalanan. Syempre, kapag nga nasa kabilang buhay ka na, hindi ka na makakagawa ng kasalanan. So, it's a privilege and honor for you to do. So, sa ating alternative version na copy na from this devotion, natutunan ko sa devotion natin ngayon na ang kamatayan is walang kaligtasan. Mangyayari at mangyayari yun. May mga tao talaga na bibigyan pa ng pangalawang buhay, but at the end of the day, babawiin pa rin ito ng ating Panginoon. At sa ating second, how can you practically apply devotion? May apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pamagitan ng mas maging mapagpakumbaba pa
pa at ingi lahat ng tawad sa Diyos lahat ng mga bagay na nakakasalanan ko. So, ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.